Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video, mag-share po ako sa inyo ng isang maintenance video para dito sa ating Easy Ride 150P. Katulad po nung nakita nyo sa ating thumbnails, magpapalit po ako ng ball race. So actually, second time ko na pong papalitan ng ball race itong aking motorsiklo. Yung original ko po kasi madaling nasira. Parang ilang months pa lang, umaalog na siya. Actually, twice ko siyang hinigpitan, kaya lang feeling ko talaga sira yung kanyang ball race kasi nga pagpipihitin mong pakanan, tumutukod siya. Ganun din, pagpipihitin mong pakaliwa, tumutukod din siya. So, alam ko pagka ganun, sira na yung mga bearing nun. So, pinalitan ko yon, kaya lang, unfortunately, yung pinalit ko hindi rin tumagal. Hindi ko naman sinisisi yung nabili kong ball race. Kasi, kumbaga, first time ko ngang nagkakalikot ng mga motorsiklo. So, sa tingin ko, ako yung may mali. Kumbaga, yung paraan ko ng pagkakabit dun sa bearing na yon ay hindi tama. Kasi nga, nung kinakabit ko yon, wala naman akong tamang gamit para ma-insert yung bearing. Ang ginawa ko lang doon, pinukpok ko lang ng martilyo. So, hindi ko sure kung lumapat ba yung bearing niya doon sa lalagyanan niya or doon sa housing. At nung inassemble ko, every time na makakaraan ako sa mga lubak or kahit sa mga humps, unti-unti siyang lumuluwag. Parang every week naghihigpit ako eh. So nung ika-5 higpit ko, parang naiinis na ako, tinodo-higpit ko na siya. So siguro sobrang higpit naman na halos pitpit yung mga bearing niya doon. So probably yun yung mga cause kung bakit parang 2 buwan lang ata sira na yung kanyang ball race. So ngayon, may kakabit akong bago at hindi ko po nabili ito online. Pinili ko lang po ito sa mga motor shop. At mura lang naman po ito. Usually nagre-range lang to sa 180 to 200 pesos. So ngayon po, samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo kung paano ba tinatanggal yung mga ball race dito sa ating Easy Ride 150P. And ipakita ko rin po sa inyo kung paano natin ikakabit itong bagong ball race natin. So tara, gawin natin. Nabaklas ko na yung front panel, ganun din yung cover dito, natanggal ko na, at saka yung mga tornilyo dito sa magkabila para dito sa cover ng ating odometer. So para matanggal natin yan, mapaghiwalay natin, may tornilyo tayo na aalisin dito sa ilalim. Bali yung may 2 tornilyo kasi na humahawak dito sa plastic na ito. Dito yun sa ilalim, medyo mahirap lang pakita. So itong tornilyo na to at saka yung isa doon sa taas, bali 12 mm yan. Tapos kokontrahan ko dito sa kabilang side na ito. So ito yung isang bolt, yung isa pa sa taas. Yung tornilyo sa taas, ito lang ang matatanggal natin. Kasi yung bolt niya, pagka ilalabas natin, may sinasanggahan doon na plastic. Hindi siya matatanggal. So ang gagawin lang natin, itutulak natin ang pinakatodo hanggang sumangga siya doon sa plastic doon. Yun. So ngayon, maluwag na to. Ayan o. Mai-atras na natin. So mapaghihiwalay na natin to. Ayan. Tapos ito namang odometer natin, may mga clips lang dito yan. Tanggalin ko lang. Ayan o. So nakapasok lang doon yung clip, tsaka dito sa isa na to.
Para matanggal natin to, may isang 12mm bolt pa tayo na kailangang alisin. Meron siyang nut dito sa likod. Hawakan nyo yun, baka malaglag, mahirapan kayong dukutin pagka nalaglag dun sa loob. Ito na yung bolt. Tapos pwede na nating iangat itong bakal na to. Yan. Tapos ilagay lang natin dito sa gilid. Ito na yung ating T-post. At yan yung nut kung saan tayo naghihigpit. Pero bago ko alisin yan, gamitan ko muna ng jack para maiangat itong ating motorsiklo. Ngayon, pwede ko nang tanggalin yung tornilyo na to. At para matanggal yan, kailangan natin ng wrench na size 32. So dito naman, ang pinanghihigpit ko naman dyan ay yung gantong klaseng crescent tool. Kung wala kayo neto, pwede nyong butahin ng screwdriver. Okay lang din to. Ito naman yung kanyang washer na mayroong lock. So ngayon, pwede ko nang ibaba itong ating T-post. Ito naman yung bearing dun sa ibaba. So para matanggal to, sikwatin lang natin ng screwdriver. So ito yung nasa ilalim niya. Kailangan tanggalin ko yung mga bearing niya dito at saka doon sa kabilang side. Para matanggal yan, bubutayin ko na lang nitong screwdriver. Ayun, nalaglag na. So ito yon, yung nalaglag. Ngayon naman, sisikwatin ko rin yung dito sa unahan na to. So sa ilalim naman ako magsisikwat. So ito naman yung sa ibabaw. Tanggal ko na rin. So linisin ko na itong ibabaw at saka yung ilalim. Tatanggalan ko ng grasa. And then i-prepare na natin yung ball race na bago. Buksan ko na. Check na natin. Again, yung compatible para dito sa ating Easy Ride 150P na ball race ay yung Wave 125. Ito yung itsura ng ating ball race. So yan yung kanyang bearing. Yung nakaraan kasi na nagpalit ako ng ball race, ang ginawa ko dito ay pinukpok ko lang ng martilyo hanggang sa bumaon siya dun sa kanyang housing. Siguro dahil doon hindi ko masyadong naipasok ng maayos. Kumbaga hindi ko alam kasi kung tama na yung pukpok ko, baka mamaya may space pa sa ilalim. Hindi pa siya lapat na lapat. Kaya siguro pagka nalulubak ako, lumuluwag, maaring pumapasok, nag-set in yung bearing natin. So bumili lang ako ng ganitong klaseng bolt. 12 inches yan. Itong bakal na bilog na to, tira ito dun sa huling project ko. So naisip ko, pwede kong gamitin itong setup na to bilang press ng bearing. Bali, ang gagawin ko lang, isi-shoot ko yan dun sa tubo natin doon. And then pagka nilagay ko na ito ngayon, lalagyan ko lang na itong washer. And then itong nut natin.
So ang mangyayari dyan, habang pinipihit ko ito, lumulubog din itong ating bearing. Ganon din ang gagawin ko pagdating naman dito sa isa na to. So gawin ko na ngayon yon. Lagyan ko muna ng konting grasa bago ko ikabit yung bearing natin. Yung ilalim lagyan ko rin. Tapos ilalagay ko na tong bearing para sa taas. Tapos ilagay ko tong isang partner niya, pero ito yung luma, yung pinagtanggalan ko. Lagay ko lang dyan para fit siya, nakahawak. Ngayon lalagyan ko na ng washer at saka tornilyo. Kukontrahan ko to, tapos gagamit ako ng impact wrench dun sa ilalim. Yun lang, hindi pa rin siya pantay. So papalu-paluan ko na lang tong side na to. Pumapasok na siya, konti na lang yung nakausli dito. Yun, pumasok na siya, pero konti pa. Paluin ko pa ng konti. Yun, pantay na. Ngayon hindi ko alam kung lapat na yung surface niya sa ilalim. So siguro paluan ko ng medyo matindi-tindi pa. Papantayin ko lang yung palo. Sa tingin ko okay na to, sagad na to. Doon naman tayo sa ilalim. Para dito naman sa bearing niya sa ilalim, lalagyan ko rin niya ng spacer. So yung kasawan niya na to, itong spacer na to, ay galing ito dun sa kaninang tinanggal ko. Ito naman kabilang side ng ating bearing, lalagay ko na dito sa ating T-post. Tapos naglagay din ako ng konting grasa dito sa kanyang dulo. Gamit ulit ako ng crescent tool para higpitan tong ating nut.
So ito masikip na. Tapos pagka nga pala maghihigpit kayo nito, check nyo yung pagpihit ng manubela nyo sa kaliwa. Tignan nyo kung meron bang matigas or parang umiipit. Ganon din pag niliko nyo sa kanan. Dapat swabe lang yan. Tapos yung gulong, alug-alugin nyo. Tignan nyo kung merong play. Katulad nyan, wala na siyang play. Ibig sabihin, tama na yon. So okay na to. Lalagyan ko na nung nut nya na pang lock. Okay. Mahigpit na to. Okay na yan. Tapos ko na po ikabit yung ball race dito sa ating Easy Ride 150P. Tapos yung ginawa ko pong mahabang bolt na may spacers, hindi naman siya nag-work katulad dun sa iniisip ko. Well, nakatulong din naman siya ng konti, lalo na dun sa pagkakabit ng ball race, ng bearing, dun sa housing niya. Kasi kung mamanumanuhin nyo yun, mahirap po yung ipasok. Tapos pinantay ko na lang. At ganun din, nung kinabit ko, tinesting ko ito. Pagliliko ako ng kaliwa at saka sa kanan, walang sabit. So ngayon po ay hindi ko alam kung tatagal itong ginawa ko, pero siguro after a month gagawa na lang ako ng 1-year review para dito sa aking Easy Ride 150P. Lahat po ng accessories, pati yung mga maintenance at saka yung mga problema na na-encounter ko ay ibibigay ko yung aking review. So sana po may natutunan kayo dito sa ating video. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!